Sa malapit, sinusubukan ng mga lalaki sa cleaning crew na makita sila Kafka at Ichikawa. Sobrang layo nila pero ang nakikita nila ay kung gaano kalaki ang kaiju. Sobrang laki nito kaya ang bawat cleaning company sa mga kalapit na lungsod ay tinawag roon. Bigla nilang napansing nawawala ang bagong lalaki. Sa baba, sinabihan ni Ichikawa ang lalaki na lumayo sa panganib pero nakakagulat na nagsagawa ito ng atakeng tumagos sa dibdib ni Iharu. Si Iharu ay labis na nasaktan ngunit nadismaya ang lalaki na hindi niya natamaan ang puso. Malinaw na kaiju ang kalaban pero hindi pa nakarinig si Ichikawa ng tungkol sa humanoid na kaiju bukod kay Kafka. Ang halimaw ay nag-anyong kaiju at napagtanto ng mga lalaki na ito rin ang galing sa exam. Ang mas nakakatakot pa roon ay ito rin mismo ang tumalo noon kay Kikoru. Ayaw umalis ng halimaw na walang dala kaya nagdesisyon itong kumuha ng sampol mula sa isa sa mga Defense Force officers. Sinubukan ni Ichikawang ipaalam kay Hoshina ang humanoid kaiju pero ipinahayag ng halimaw na alam na niya ang kanilang communication devices. Nakaisip siya ng paraan upang maitago ang sarili sa mga tao kaya ang buong lugar ay hindi madedetect. Ang sunod na atake ng halimaw ay nagdulot ng seryosong pinsala kay Ichikawa pero nadismaya muli dahil sablay ang kanyang asinta. Nagulat si Ichikawang binubutas lang ng halimaw ang depensa ng kanyang suit at napansin naman ng halimaw na tila may nalalaman si Ichikawa. Lumalabas na sinabi ni Kikoru ang tungkol sa halimaw kung sakaling makaharap din nila ito. Ipinaliwanag niyang ang mga atake ay parang galing sa kawalan, ngunit kung mag-focus sila ng mabuti sa kanyang mga daliri ay makikita nila siyang naghahanda para sa atake. Ginawa iyon ni Ichikawa at nabigla si Iharu nang maiwasan niya ang mga atake ng halimaw. Nalaman ito ng halimaw ngunit nagulat siya nang lumaban pabalik si Ichikawa. Sinabi ni Ichikawa kay Iharong kumuha ng tulong pero tumanggi itong ipagtanggol siya ng iba. Sa kasamaang palad, kailangan siyang iligtas ni Ichikawa mula sa atake at muli siyang pinakiusapang umalis. Napagtanto ni Iharong malala ang sitwasyon ng papalapit ang halimaw kaya tumakbo siya. Inamin ni Ichikawa sa sariling natatakot siya dahil tinalo ng halimaw si Kikoru. Gayunpaman, ang Defense Force officer na nais niyang maging ay inilalagay ang buhay sa panganib upang protektahan ang lahat. Sinimulan ni Ichikawa ang atake at ang tanging layunin niya ay makakuha ng oras para makalayo si Iharu. Habang tumatakbo si Iharu, hindi siya makapaniwalang mukha ng ibang tao si Ichikawa. Hindi niya maintindihan kung paano ito lumalaban sa halimaw at nainis siya sa pagtakbo. Makikita namang sinabi sa lahat na sila'y babangga sa pader sa pagpapakawala ng kanilang kapangyarihan. Karaniwan itong nangyayari sa 20 hanggang 30% at kakaunti lang ang nakakalagpas rito. Sa kasamaang palad, si Iharu ay 2 linggo nang natigil sa 20%. Simula nang iligtas siya ni Mina, ang iniisip lang ni Iharu ay maging mas malakas ngunit siya ay naiinis dahil nalampasan na siya ni Ichikawa ng parang walang kahirap-hirap. Pagbalik sa laban, napansin ng halimaw na may alam si Ichikawa tungkol sa kanya. Ipinakita ng halimaw ang bagay na siguradong hindi pa alam ni Ichikawa at nagsagawa ng atake pero iniligtas ni Iharu si Ichikawa. Masama ang kalagayan ni Iharu kaya nagtaka si Ichikawang siya'y bumalik. Iniisip ni Iharong na pagtanto niyang hindi siya galit kay Ichikawa. Ang kinamumuhian niya ay ang sarili dahil hindi siya nagbago mula nang siya ay maligtas at hanggang ngayon ay kailangan pa rin siyang iligtas. Idineklara ni Iharong hindi siya ang iniligtas dahil siya ang magliligtas. Nalito ang halimaw sa kanilang kakaibang ugnayan, ngunit napagtanto niyang tinutulungan ng isang tao ang isa pa upang sila'y makatakas. Ipinaliwanag niyang wala iyong saysay dahil walang makakalabas sa espasyo nang wala ang kanyang pahintulot. Wala na silang opsyon kaya idineklara ni Iharong kailangan nilang magtulungan sa laban. Si Iharu ay nasa masamang lagay kaya nagdesisyon siyang bigyan si Ichikawa ng pagkakataong makapaglunsad ng atake. Sinimulan nila ang atake at nagulat si Ichikawang gumamit si Iharu ng conductor round. Idineklara ni Iharong hindi lang si Ichikawa ang sumusubok ng iba't ibang uri ng bala at nainis ang halimaw dahil nahirapan siyang gumalaw dahil sa balang iyon. Nagdesisyon ang halimaw na kailangan niyang unahin si Iharu pero pinaalala ni Iharu sa sariling tinamaan na siya ng atake ng halimaw noon. Nag-focus siya sa pagkakataong ito at nagawang maiwasan ang atake. Nagulat ang halimaw at tinamaan siya ng isa pang konduktor para bigyan ng pagkakataon si Ichikawa. Pinakawalan ni Ichikawa ang maximum combat power niya at nag-power up. Nagmakaawa siya sa Diyos na bigyan siya ng kapangyarihang higit kay Kikoru at Hoshina bago paputukan ang halimaw na nagkalat ang mga bahagi sa paligid. Pero nagulat sila nang mawala na ang usok at lumitaw ang pader ng mga bangkay. Lumabas ang halimaw mula sa pader at idineklarang katapusan na ni Ichikawa.
Sumigaw si Iharu pero walang saysay dahil binutas ng halimaw ang katawan ni Ichikawa ng maraming beses. Sa ibang lugar, sinabi kay Hoshi nang nawala ang lahat ng kontak kay Iharu at Ichikawa. Nabahala si Kafka at may nakapansin na parang isa sa mga bangkay ay tila gumagalaw. Dumating si Kikorot na pagtanto ni Kafkang lahat ng palatandaan ay tinuturong ang halimaw sa exam ay nandoon. Pagbalik sa mga lalaki, nag-alala si Iharu para kay Ichikawa sa kanyang pagbagsak. Parang nag-aapoy ang katawan ni Ichikawa pero alam niyang kailangang gamitin ang SOT para mapahinto ang pagdugo. Idineklara ni Ichikawang buhay pa siya kaya hindi pa tapos ang laban. Nadismaya ang halimaw na makitang kaya pa niyang gumalaw at ipinaliwanag niyang nakakagulat na mahirap pahintuin ang paggalaw ng isang tao nang hindi tinatapos. Sinubukan ni Iharong pigilan ang halimaw sa muling pag-atake pero siya ang tinamaan sa halip. Nagdesisyon ang halimaw na tapusin ang laban kaya sinubukan niya ang atake kay Ichikawa. Sumigaw si Ichikawa sa sakit pero nakakagalaw pa kaya umatake ang halimaw sa iba pang parte ng kanyang katawan. Mas lalong sumigaw si Ichikawa na ikinagalit ni Iharu. Ang kasama niya ay walang habas na inaatake sa harapan niya at wala siyang magawa. Ayaw mang aminin ni Iharu pero kinikilala niyang nakakamangha si Ichikawa. Sigurado si Iharong magiging kapitan siya balang araw kaya hindi niya hahayaang mawala ito. Magiting niyang sinubukang barilin ulit ang halimaw pero sira na ang sandata. Nadetermina ng halimaw na hindi na niya kailangan si Iharu kaya naghanda siyang tapusin ito. Tila wala ng pag-asa kaya nagmakaawa si Iharu sa Diyos na tulungan sila. Sobrang lala ng sitwasyong hindi na mahalaga kay Iharu kung demonyo pa ang dumating o kahit diablo pa mismo ang tumulong. Ang tanging magagawa niya ngayon ay magmakaawang may dumating upang mailigtas ang kaibigan. Idineklara ng halimaw na panahon na para tapusin si Iharu pero biglang lumitaw si Kafka at sinabi sa halimaw na siya lang ang tanging mawawala roon. Pinalipad ni Kafka ang halimaw sa isang suntok at hindi nito alam kung anong nangyari. Nakita ng halimaw ang sariling katawan at napagtantong natanggal ang kanyang ulo. Nagmadali si Kafka kay Ichikawa at humingi ng paumanhin. Nadismaya si Ichikawa sa sarili at napagtanto kung gaano siya kahina. Wala siyang ibang hinangad kundi ang mapigilan ito pero sa huli ay muli niyang pinag-transform si Kafka. Nagulat si Iharu at hindi siya makapaniwalang may isa pang humanoid na kaiju. Nakita rin ito ng halimaw at napagtantong si Kafka ang kaiju number 8. Pinanatili ni Kafka ang pagkapositibo habang sinasabihan si Ichikawang kailangan ang SOT para gamutin ang mga sugat at tumawa siya dahil hindi niya iyon kaya sa sarili. Gusto lang ni Ichikawang mag-ingat ito kaya sinabi ni Kafkang ipaubaya sa kanya ang halimaw. Nag-aalala pa rin si Ichikawa dahil may masamang pakiramdam siya rito. Nagtataka ang halimaw kung bakit may isa pang kaijung humaharang sa kanya at inamin niyang mas malakas ang kaiju number 8 sa inaasahan niya. Dahil dito, gusto niya ang bangkay ni Kafka para magamit ito. Biglang pinaputukan ng halimaw si Kafka at nagulat si Ichikawang nagawa nitong masaktan si Kafka kahit sa kanyang kaiju form. Napagtanto ng halimaw na kailangan ng mas matinding atake para mapuksa si Kafka kaya naghanda siya ng mas malakas na atake. Nagulat si Iharu nang mapagtanto niyang hindi pa sila sineseryoso ng halimaw at sinabihan ni Ichikawa si Kafkang tumakas na lang. Hindi nakinig si Kafka at nagalit siya nang mapagtanto kung gaano kalala ang sakit na dinulot ng halimaw sa kanyang mga kaibigan. Lahat ay nagulat nang maglabas ng matinding kapangyarihan si Kafka mula lang sa kanyang boses at nagawa niyang salagin ang lahat ng atake ng halimaw sa isang sigaw. Pagkatapos ay nagpakawala si Kafka ng atake at naghanda ang halimaw na protektahan ang sarili gamit ang mga bangkay. Ngunit pinunit lang iyon ni Kafka at napagtanto ng halimaw na hindi na siya makakatanggap ng direktang tama. Desperado siyang nagtangkang protektahan ang sarili pero nagulat na pinapaatras siya ni Kafka. Ito ay lubos na hindi normal at masyadong matagal ang paggaling ng kanyang mga pinsala. Nalito ang halimaw sa dominasyon ni Kafka kaya nagdesisyon siyang dapat siyang umatras. Sa kasamaang palad, mabilis niyang napagtantong wala ng oras na tumakas. Idinikit ni Kafka ang sarili sa lupa upang ihanda ang sarili sa sunod na atake at pinuntong ang core ng halimaw ay nasa kanyang torso. Sinabi niya sa halimaw na ihanda ang sarili dahil bubutasin na niya ang katawan nito. Napagtanto ng halimaw na nasa delikadong posisyon siya at ginawa ni Kafka ang pangako sa pagpapakawala ng napakalakas na atakeng nagpalipad sa halimaw sa lungsod. Halos nagkawatak-watak ang halimaw at napagtanto nitong ang kanyang core ay lubusan ng nakalantad. Idineklara ni Kafkang tapos na ang laban pero siya ay napatigil. Dumating ang ilang miyembro ng Defense Force at inanunsyo nila sa lahat na nakakita sila ng isang humanoid kaiju. Samantala, lumaban at tinalo ni Kikoru ang isang kaiju.
Iniisip niya kung paano sinabi ni Kafkang hahanapin niya sila Ichikawa at Iharu. Hindi niya inakalang mahahanap niya sila dahil nawalan na ng kontak sa kanila, pero inisip ni Kafkang naroroon sila kalaban ang halimaw. Nararamdaman niya ang mga halimaw roon kaya iniwan niya si Kikoro para mag-asikaso doon. Bigla namang narinig ni Kikorong may natagpuang isang humanoid kaiju. Ito'y tugma sa kaiju number 8 kaya nagpadala si Hoshina ng neutralization unit sa lokasyon nito. Tinawag ni Kikorong Uslak si Kafka. Pagbalik kay Kafka, ginamit ng halimaw ang sandali upang makatakas. Idineklara niyang alam na niya kung anong system ng kaiju number 8 kaya tatapusin niya ito sa susunod. Inatake ng halimaw ang defense force pero pinrotektahan sila ni Kafka. Nagulat ang halimaw na kumikilos si Kafkang parang tao kahit siya ay isang kaiju at ipinangakong magkikita silang muli balang araw. Ayaw magpahuli ni Kafka kaya inilunsad niya ang sarili sa ere upang tumakas. Nadismaya siyang nakatakas ang halimaw pero natutuwa siyang nailigtas ang mga kaibigan. Nang akala ni Kafkang nakatakas na siya, nagulat siya nang matagpuan siya ni Hoshina. Idineklara ni Hoshina sa lahat na kaharap na niya ngayon ang kaiju number 8 na ikinagulat ng lahat. Galit si Hoshina dahil iniisip niyang ang kaiju number 8 ang nanakit sa mga tauhan. Narinig ito ni Ichikawa at hiniling na masabi kay Hoshina ang katotohanang ang kaiju number 8 ay kanilang kakampi. Pero hindi niya magawa kaya umatake na si Hoshina. Ang mga atake niya ay lubhang mapanganib at pinaatras si Kafka. Napagtanto ni Kafkang hindi nagsisinungaling si Hoshina sa husay kontra sa mas maliliit na kaiju. Alam ni Hoshinang malakas ang kaiju number 8 dahil nakaligtas siya sa mga atake, pero nagdesisyon si Hoshinang oras na para itigil ang paglalaro. Palaging nakikita ni Kafka si Hoshinang nakangiti kaya nagulat siya nang makita ang totoong itsura ni Hoshina habang pinupuksa ang mga kaiju. Nagpulso ng kapangyarihan ang suit ni Hoshina at humingi ng pahintulot na alisin ang limiter. Binigay ang pahintulot at inanunsyo ng kanyang suit na ang kanyang kapangyarihan ay nasa 92%. Naghanda si Hoshina sa ilulunsad niyang pag-atake at idineklara niyang siya ang pipigil sa kaiju number 8.